Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa ating daily devotion at tayo po ay nasa huling bahagi ngayon ng chapter 53, verse 12 po ang ating tatalakayin. And then, although some of the lessons dito ay natalakay na natin kagabi sa ating Reflection Sunday, ay itutuloy pa rin natin ang discussion sa verse 12 at ang closing part or summary ng chapter 12 maya-maya. Chapter 53, sorry. Ayan, sige po, tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito sa iyong patuloy na paggabay at pagsama sa amin. Salamat sa patuloy na pagbibigay ng oras upang kami makapag-aral ng iyong mga salita, makapagtuloy-tuloy sa gawain na ito, Panginoon. Salamat sa mga tao na patuloy na nakakasama namin at patuloy na nagbibigay ng panahon sa pag-aaral. Patuloy mo kaming samahan, gabayan sa gabing ito, Ama. Ikaw po patuloy na magtulot gumabay sa amin. Kami po ay makapagbigay din ng karangalan sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, so magandang gabi po, Pastor Nanding, Nanay Gertrudes, Pastor Claude, at si Mami Ay. Yan. Siguro meron pa rin ibang mga naka-join na hindi lang nagme-message, kaya hindi lumalabas ang mga pangalan. So magandang gabi po sa lahat at welcome na welcome sa ating papatuloy na pag-aaral, pagtalakay sa ginagawa natin. So muli po, ating tatalakayin sa gabing ito ang talatang 12 ng chapter 53. Pero kagaya dati, atin mo nang bigyan ng recap pansamantala yung natalakay natin noong Sabado, which is verses 10 to 11. Ayan, ang mga talatang 10 at 11 ng chapter 53 ay tumatalakay o tumutukoy sa pagdurusa ng lingkod o yung nagdurusang lingkod na tinalakay natin mga nakaraang talata. At ito nga ay tumutukoy sa Misayas o sa Panginoong Hesus. Ito ay isang banal na plano ng Diyos bilang handog para sa kasalanan. It's a divine plan. At Diyos mismo, ang Panginoong Diyos mismo, ang nagplano na yung kaniyang nag-iisang anak ay makaranas ng pagdurusa upang matubos ang ating mga kasalanan. Ito ay bilang handog sa kapatawaran ng ating kasalanan. Redemptive offering para sa atonement. Ito ay pinapaliwanag nito na ang Diyos ay nalulugod noong masaktan at mamatay ang Panginoong Hesus sa krus nung pumatak ang kaniyang dugo sa lupa. Dahil alam niya na ito ang kapatawaran ng kasalanan, ito yung kamatayan ng kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya sa kanya. Kaya doon sa unang Korinto chapter 15, binabanggit doon yung wala na ang kamandag ng kamatayan. Ang maraming tao sa pamamagitan ng pagpasa ng kanilang kasalanan ay napatawad, redeemed, nakapanumbalik sa Panginoong Diyos sa kanilang relasyon na nawala noong magkasala si Adan at si Eva o si Adan. Okay. Ang mga pangunahing tema na tinalakay natin doon sa 10 and 11 ay tumutukoy nga doon una sa kaluguran ng Diyos. Nalugod, natuwa, nag-glorify ang Diyos sa kamatayan ni Jesus Christ dahil nga sa pagkawala ng kasalanan. Ito yung binabagit sa unang Korinto chapter 1 na kahangalan ng Diyos. Dahil syempre anak niya yun pinabayaan niyang mamatay para lang tubusin yung kasalanan ng ibang tao. Pero alam natin yung sinasabing iyon ng mga taga-Korinto na yan o doon sa aklat ng Korinto ay isang kalugod at nakapagbigay ng karangalan sa Panginoong Diyos. Then tinalakay din doon yung pagiging handog nga sa kasalanan, yung redemptive offering na tinawag din natin kanina. And then syempre yung kasiyahan mismo ng Panginoong Hesus na nagpakasakit sa krus dahil nasunod niya yung kalooban ng Diyos sa kaniyang buhay, naganap niya yung kanyang ministeryo, at sa huli ay masasaksihan niya yung kaniyang mga lingkod o yung kanyang mga inapo, yung mga taong mananampalataya sa kanya, kagaya natin ngayon.
At sa panghuli na tema na tinalakay sa 2 talatang ito, yung pagbibigay katuwiran sa marami o yung tinatawag nating justification of the chosen or of the Christians, no, of the believers, na justified, na patawad ang kasalanan at hindi na magkakaroon ng takot na mapupunta sa impyerno, sa halip ay pawang kapayapaan at kaluguran ang mararamdaman ng mga taong ito. Incidentally, yung tema ng justification, ito rin yung ating tinatalakay sa preaching, sa series ng 1 John chapter 1. At yun nga kahapon ay supposed to be ay verses 8 to 10 ang tatalakayin natin, pero ang daming natalakay, pero isang verse lang ang ating natapos, at inaayos ko yung outline na ina-adjust ko, mukhang hindi rin matatapos na isang discussion yung 9 and 10. So malamang ay 9 lang kasi nga matatalakay pa rin doon yung mga issues about hyper grace. So yun po yung bakit ko naisingit yung preaching about 1 John chapter 1, kasi po doon tinatalakay doon yung pagkakasala na tinubos ng dugo na unang kamatayan ng Panginoong Hesus. Ngayon, sa issue ng pagtubos ng kasalanan, maraming mga controversies dyan at tungkol nga sa kapatawaran ng kasalanan. Particularly yung word doon sa 1 John 1:9 na confessing or confession instead of repentance. May mga issues doon related dito sa pagbibigay katuwiran. So, yun po itatalakayin natin uli sa mga susunod na panahon. Yan, okay. Again, nakita natin dito na natuwa ang Diyos, na-satisfy natin ng Diyos, o na-satisfy ng Panginoong Hesus ang Diyos sa kaniyang kamatayan sa krus. Ayan, tama po yan, Pastor Nadig. Salamat po. The chosen people, God of grace and mercy, no? Yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos ay naipagkaloob niya sa mundo para sa kaligtasan ng kaniyang mga piniling mga tao. Okay, ituloy natin ang talata sa verse 12. Isang talata na lang po ang natitira sa kabanatang ito. Ang sabi dito sa verse 12, dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan, idinalangin sila'y patawarin. Ayan. So, tatlong malalalim na pangungusap ang tinalakay sa talatang ito. Una, dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Well, nagpapakita ito na matapos na maghirap ang Panginoong Hesus, natapos ang kanyang ministeryo, matatanggap niya yung karangalan buhat sa Diyos Ama. At ang itong karangalan na ito ay tumutukoy na rin doon sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Kung ating maalala doon sa John chapter 17, may binabanggit dito, Ama, sa verse 1 ng chapter 17 ng aklat ni Juan, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kaniya. So, nagko-connect dito sa Isaiah, ibig sabihin, yung tinutukoy ni Jesus Christ doon sa John 17, ay yung naluwalhatiin, ito yung kanyang kamatayan. Ito yung kanyang pagdurusa sa krus. So, dito, nandun yung English ng salitang luwalhatiin is glorify, no? So kaya dito sa Isaiah ay isang propesiya na nagsabing luluwalhatiin ng Diyos or pararangalan ng Diyos ang Misaya o itong nagdurusang alipin at isasama siya sa level ng mga dakila at makapangyarihan. Kaya nga siya ay kasama ng Panginoong Diyos doon sa kalangitan. Okay, and then sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Ayan. Kusang loob, hindi siya nag-volunteer pero siya ay sumunod. Iba po yung volunteer . Yung volunteer ay parang siya ang nagsabi mismo na ako ay iyong parusahan. Pero ito, inutusan siya ng Diyos, ipinadala siya at sumunod siya. Ayan. And then sa huli, inako niya ang makasalanan
niya ang mga makasalanan at idinalangin sila ipatawarin. So ito yung ministeryo mismo ng Panginoong Diyos, dinalang kasalanan ng mga tao at doon mismo sa krus, pinalangin niya na sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And bukod pa dito, ay hiningi ng Panginoong Hesus sa Panginoong Diyos na patawarin niya yung mga taong nagkakasala o nagkasala na sa pamamagitan nga ng kaniyang pagpapakasakit sa krus. Ayan. Inilalarawan ng talatang ito ang isang gantimpala sa hinaharap para sa nagdurusang lingkod dahil sa kanyang sakripisyo. Nakasad sa talata na bilang tugon sa pagpasan ng mga kasalanan ng marami at pagiging kabilang sa mga mananalangsang, ang lingkod ay bibigyan ng bahagi kasama ng mga dakila at hahatiin ang samsam kasama ng mga malalakas. Yung pakinabang, binibigyang kahulugan ito ng mga Kristiyano bilang isang propesiya na natupad sa pamamagitan ng pagluwalhati kay Hesukristo o sa Panginoong Hesus. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, kung saan siya ay maghahari kasama ng Diyos at ibabahagi ang kanyang mana sa mga mananampalataya. So doon sa Romans chapter 8, I think verse 17 or 16, binabanggit doon na tayo ay co-inheritor. No? Meron tayong mana sa kalangitan. Ang mga tema na tinalakay sa talatang ito, una, ito'y propesiya ng gantimpala. Tumutukoy sa propesiya ng gantimpala. Yung sinasabi doon na siya ay pararangalan, so ito yung gantimpala, yung pagkakaroon ng karangalan. Hindi ba tayong lahat sa ating kapanahunan, yung mga tao pag nakagawa ng isang mga bagay na mabubuti, magaganda, kalimitan ay nakakatanggap ng appreciation o karangalan. Minsan yung mga pastor lang yung hindi nakakatanggap ng mga karangalan Kasi ang karangalan daw ay naandun sa kalangitan. Pero very common sa ating mga kapanahunan yung karangalan ipinagkakaloob sa mga nag-e-excel o nakakagawa ng mabubuting bagay. Halimbawa, sa eskwelahan, mataas ang grade. So, siyempre, nare-recognize yung kanilang performance. May mga honors at kung ano-ano pang mga recognition para sa kanila. Pagka ang mga politiko nakagawa ng mga ganyang magagandang bagay, nare-recognize. At ito po yung very common na practice. Now, dito sa sinasabi sa talatang ito, ang Panginoong Hesus na gumawa ng pinakadakilang bagay, ang kamatayan, ang pag-aalay ng kanyang buhay, para lang mapatawad ang ating kasalanan, sa huli ay binigyan ng karangalan ng Panginoong Diyos. Napakasarap isipin na ang Diyos mismo ang nagbigay ng karangalan sa iyo. Kaya ito yung hindi naman nakatingin ng mga pastor sa karangalan, pero ito yung pinapangarap ng mga lingkod ng Panginoon na pagdating ng huling panahon ay itataas sila ng Diyos doon sa kalangitan at bibigyan ng karangalan na karampatan sa kanila. Yung tinatawag nating crowns o merong mga putong na binabanggit sa Bible sa ating ayon sa mga ginawa nating paglilingkod sa Kanya. At syempre alam nating lahat na hindi lang naman mga pastor ang bibigyan ng karangalan, kung hindi lahat ng mananampalataya. Kasi sila ay kasama ng Panginoong Hesus na maghahari doon sa kahariang itatayo sa kalupaan. Ayan. Binibigyang kahulugan ng sa panahon natin na ang bagay na itong mga salitang binabanggit sa verse 12 ay propesiya na natupad sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ito nga ay nangyari at alam nating lahat ang kwento nito. Now, binabanggit din dito, bakit bibigyan ng gantimpala ang Panginoong Hesus? Sabi doon, ang gantimpala ay ibinibigay dahil ang lingkod ay ibinuhos ang kanyang kaluluwa hanggang sa kamatayan. Kaya meron tayong mga bayani, national heroes, particularly kilala nating lahat si Jose Rizal, binaril sa Bagong Bayan o ngayon ay Luneta, so binigyan siya ng karangalan. Marami tayong bayani. Bagamat si Jose Rizal may mga side stories yung kamatayan niya sa Bagong Bayan May mga versions doon na nagsasabing hindi naman daw talaga si Jose Rizal yung binaril sa Luneta. Ayan. So, saka na po natin pag-usapan yan. Si Andres Bonifacio, kahapon ay kaarawan niya.
November 30 at pinarangalan siya bilang isa sa mga bayani ng Pilipinas. Marami ding issue kung paano namatay si Andres Bonifacio. Si Emilio Aguinaldo daw ang nagpapatay sa kanya. But nevertheless, ang mga bayani na to ay binigyan ng karangalan. Masama man sila ang kanilang performance o pangit man, na twist man yung kasaysayan, binigyan sila ng karangalan. Even si Emilio Aguinaldo, sinasabi na pinakaunang presidente ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, hindi naman siya yung pinakaunang namuno sa Pilipinas. Maraming nanguna sa kanya at ang isa'y kababayan pa natin dito sa Batangas, taga dito sa San Miguel, si Miguel Malvar, isa sa naging unang pangulo talaga ng Pilipinas yan. Kaya lang, syempre, hindi kasi formal government. Yan. Kaya talagang pinagdiriwang at pinaparangalan ng mga Batanggenyo si Miguel Malvar. At syempre, marami pa, no? Yan. So tinatalakay natin ito dahil ibig sabihin, yung mayroong gantimpala, mayroong reward, mayroong appreciation or recognition sa mga taong nakakagawa ng mabubuti. Ayan, ito po'y responsibilidad ng mundo at ginagawa ng mundo. Pero hindi naman ibig sabihin lahat ng gagawa ng mabuti na bibigyan ng parangal o ng pagtanggap or appreciation. Bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo dapat gumawa ng mabubuting bagay para lamang doon sa karangalan. Kung ang ating purpose kaya naglilingkod sa Panginoon ay mabigyan ng reward o mabigyan ng appreciation, parang ako personally, hindi ako pabor doon. So, ang appreciation ay pwedeng ibigay, pwedeng hindi. Kusa yan dumarating kung para sa iyo. Ang pinakamahalaga, gumagawa ka at kumikilos para sa mga bagay na dapat na gawin. Ayan. Even ang Panginoong Hesus, I'm so sure, hindi siya tumingin sa parangal o sa karangalan na ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Ayan. Okay. So makikita ng mga Kristiyano ang talatang ito bilang isang propesiya na natupad ng Panginoong Hesus. Siya'y pinatay sa pagitan ng dalawang kriminal. Ibinilang na mga mananalangsang at bilang resulta ng kanyang sakripisyo, ibibigay sa kanya ang lahat ng otoridad at kapangyarihan at ibabahagi ang kanyang paghahari sa mga mananampalataya na malakas na may totoong pananampalataya. Kaya doon sa Great Commission, Matthew 28, may binabanggit doon, sabi, ano ba sabi dito? Okay. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ito'y resulta ng kanyang kamatayan sa krus. All authority has been given to me. Ayan. At kaya inutusan niya yung mga tao, ang mga apostol, na gawing alagad niya ang lahat ng nasyon o lahat ng bansa. Okay. Ang bahaging, may pinabanggit doon, kaya't ibibigay ko sa kanya isang bahagi kasama ng mga dakila. Ang paniralang ito ay nagpapahiwatig ng gantimpala at pagdakila sa lingkod pagkatapos ng kanyang pagdurusa. Ang pinakadulo nito ay tumutukoy sa biyaya ng muling pagkabuhay na nangyari sa Panginoong Hesus at ibabahagi din niya sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Hindi ko alam kung yung mga nagpipinitensya sa Angeles o sa Pampanga o saan mang lugar. Ayan. Okay, magandang gabi sa Sami, Ate Alma at sa inyo pong buong sambahayan. Okay. Hindi ko alam kung yung mga nagpipinitensya ay nakatingin doon sa reward na dahil sila ay nagpinitensya, gumawa ng mabubuting bagay ay pararangalan din sila sa huli. Ano kaya iniisip kaya nila na pag sila ay namatay doon ay mabubuhay sila uli? Ano kaya ang nasa isip noong mga nagpapapako sa krus? Pero akong asawa nung pamangkin ko tuwing Huwebes, yung Holy Thursday or Monday Thursday, ay naglalati ko talaga ng katawan. May mga blade, talagang dinuduguan nila yung katawan nila. Ay sabi ko, medyo tinanong ko ng konti, bakit nyo ginagawa yun? Ano ang purpose ninyo? Wala lang, tito, nakagawian na lang, parang tradisyon na lang ng pamilya nila. So, ibig sabihin, wala namang relasyon doon sa paghingi ng kapatawaran. Parang, trip-trip lang, nakasanayan na lang nila.
at naging ugali na lang nila. No? Parang so useless. Sasaktan mo ang katawan mo, kasalanan pa nga sa Diyos yun kasi unang-una yung katawan natin, hindi naman sa atin Pag-aadi yan ng Diyos, tapos sasaktan mo. Okay, hindi ko po pwedeng i-quote yun. Diyan ay tahanan ng banal na spirito kasi hindi man pumananampalataya yung mga naglalatigo na yan So wala yung banal na spirito sa buhay nila, sa kanilang katawan. Okay, yung salitang kayat dito sa bahagi ito ng talata ay nag-uugnay sa pangako hinggil sa pagsunod ng lingkod na inilalarawan sa mga naunang talata. Ang Diyos mismo ang nagkakaloob ng gantimpala. Kaya tatandaan po natin, mga lingkod ng Panginoon, mga mananampalataya, tayo pong lahat, hindi tayo gumagawa ng mabubuting bagay sa lupa para sa reward. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para sa reward. Hindi ako nagpastor para sa reward. Hindi para ma-appreciate or ma-recognize. In fact, sa Touching Lives, hindi natin masyadong pinapractice yung yung Pastor's Appreciation Month. Okay lang, it's just a normal, ordinary month. Hindi ko kailangan ng parangal. Ang sa akin, magampanan ko lang yung ministry na pinagkaloob ng Panginoon, yung pagkatawag. Whether you recognize, you appreciate, it's all right, walang problema yan. Hindi malaking it's not a big deal, hindi malaking bagay, hindi tayo nagtitingin doon. Pagka nag-preach ka ng maganda, ang ibang tao kasi, alam mo yung salitang, pag nag-preach ka, sabihin, amen naman dyan, yung mga ganung salita. Parang hinihingi mo direkta sa tao na, teka, appreciate mo naman yung sinabi ko kasi ang ganda nun, mag-amen ka naman. Parang, nagkahanap ka ng papuri. Hindi po tamang, para sa akin po personal po ito, wala naman ito sa Bible. Pero hindi natin dapat hanapin yung ganoon. In fact, ito si Pastor Nanding ay 50 years in service in the ministry. I'm not so sure kung naghangad ng parangal, pero I'm sure na hindi naman. Kasi nga, yun nga yung mga naging sistema. Alam niyo po, maraming mga pastor na tumatanda pagkatapos sa ministry, nababaliwala na lang. Sa akin, kung mangyari man yung ganon, bahala na ang Panginoon. At least, during the time na may kakayahan pa, naglingkod. So sana po ganun tayong lahat. Huwag tayong titingin sa reward. Hindi natin ginagawa ang mga bagay nito para tayo makinabang. Nalulungkot po ako sa mga prosperity churches, mga G12 churches, ginagawa nila para magpayaman sila. Wag na lang, hindi tama yung ganoon. Okay, ang salitang bahagi naman dito, sa dulong itong bahagi ng talata, ay tumutukoy sa karangalan at mana. Ipinapakita ng Pilipos chapter 2 verses 9 to 11 na dinadakila ng Ama si Jesus, na binibigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Maraming mga kanta na sinasabi yung name above all names. Incidentally, yun ang pangalan ng church dati ni Kibuloy. Jesus the name above all names. Kaya lang yung name na binabanggit is not Jesus Christ, kung hindi siya mismo. Yan po. Hindi lahat ng may ganung pangalan. Baka meron kayong ma-encounter, particularly somewhere in Mindanao na ganoong church. I-check nyo maigi kasi baka church ni Kibuloy yun. Kasi yun ang pangalan niya Jesus the name above all names. Hindi ko lang alam kung nagpalit sila ng pangalan. Ayan. Binabanggit sa Hebreo chapter 1 verse 4. Ang tungkol sa kanya na nagiging mas mataas kaysa sa mga anghel, gaya ng pangalang minana niya na napakaganda. Ayan, talagang kasi binigay kasama ang nilalaman sa Hebreo ay mga papuri o yung ministeryo actually ni Jesus Christ, at tinawag siya doon na the great high priest. So kasama doon ay binabanggit doon sa Hebreo chapter 1 verse 4 na mas mataas kaysa sa mga anghel ang kaniyang pangalan. Okay. At may binabanggit na kasama ng mga dakila. Ito hindi nagmumungkahi na si Kristo isa lamang sa maraming bayani. Sa halip siya ay nakaluklok sa itaas ng bawat pinuno at otoridad. Kaya nga King of Kings, God of Gods. Binabanggit yan sa Efeso chapter 1 verses 20 to 23. Inilalarawan ng salitang ito ang isang matagumpay na tumatanggap ng mga samsam ng tagumpay. So yung collectively, yung lahat ng tagumpay sa mundo ay
acquainted kay Jesus Christ kasi siya talaga ang gumawa ng lahat ng iyan. May binabanggit doon, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Wala naman nag-utos sa kanya. Hindi siya nag-volunteer, unlike si Isaiah, nung tawagin ng Panginoong Hesus ko, sabi ni Isaiah, sino ang aking isusugo? Nagsabi sa Isaiah, ako ang isugo mo. I think Isaiah chapter 6, Yan. Pero dito si Jesus Christ, hindi siya nag-volunteer. No, mali po yung term na volunteer. Baka may marinig kayo na nag-volunteer si Jesus Christ na ipako sa krus. Hindi po. Kusa siyang ipinadala ng Diyos. In fact, doon nga sa Garden of Gethsemane ay siya ay medyo nabibigatan at natatakot din. Yan. Meron siyang emotional stress during that time. Ang ibinigay o ibinuhos ay nagpapahiwatig ng isang ganap at kusang loob na handog, katulad ng isang inuming handog sa lumang tipan. Yan. Ang sabi doon sa Pilipos chapter 2 verse 17, kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Grabe ang lalim ng commitment ng Panginoon sa salitang ito. O perhaps si Apostol Pablo, lahat ng mga lingkod ng Panginoon sana may ganitong pananaw. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi simpleng bagay. Ito'y nangangailangan ng commitment, ng dedikasyon, ng focus, pagtatalaga ng buong buhay. Hindi mo iisipin na simple lang. Marami nagsasabi, masarap maging pastor, madali lang maging pastor. Hindi po totoo yan. Masarap maging pastor dahil naglilingkod ka sa Panginoon, nakakapag-minister ka sa mga tao. Pero kung iisa-isahin natin yung detalye ng buhay ng bawat pastor, naalala ko yung kwento, I'm sure familiar si Pastor Nanding, yung kalabaw na umiyak dahil sa awa, sa sakripisyo ng pastor. Ayan. Hindi po ganoon kadali. Leadership, pakikipag-deal sa mga tao na may iba't ibang ugali, iba't ibang sistema sa buhay, pakikipag-battle sa kasalanan, sa emosyon, pagod at hirap, tapos gumawa ka na ng lahat ng mabuti, ikaw pa yung magiging masama. So many things. Hindi ko kayang banggitin lahat at hindi na dapat banggitin. Ano po? Pero yan po. Pero may binabanggit sa dulo nito, si Lord ang bahala sa buhay ng kaniyang mga lingkod. Ayan, alam ng Diyos kung paano tutumbasan ang mga bagay na ginagawa ng kaniyang mga itinalagang tao. So, paalala, nandiyan si Pastor Claude, si Pastor Sam, si Sam, hindi yan. Si pagdating ng huling panahon, hindi huling panahon, grabe naman. Pagdating ng panahon, kung kayo tatawagin ng Panginoon na maglingkod sa Kaniya, o kung sino mang iba pang lalaki dito na nakikinig, kung kayo maglilingkod, huwag niyong aasahan na kayo magkakaroon ng magandang buhay, o kaya yung buhay na maunlad. Huwag niyong i-quote yung John 10:10 na buhay na ganap at kasiya-siya. Although ito'y ganap, ito'y kasiya-siya, pero serving in ministry comprises of sufferings. Kaya nga, the suffering servant, tayo ay servant. At ang kasama sa buhay natin ay ang magdusa, makaranas ng kahirapan sa kamay ng mga tao na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ayan. Ang gawain ito ng pagsasakripisyo sa sarili ay mahalaga sa Kristiyano. Sa Kristiyanong pangunawa sa pagbabayad sala. Yan. So alam natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. At kaya tayo tinalaga ng Diyos para tayo maging kasangkapan niya na maging tagapagbahagi ng kapatawaran o ng ebanghelyo na magdadala ng kapatawaran sa mga tao. Hindi po tayo ang nagpapatawad ng kasalanan, hindi tayo ang nag-grant ng salvation. Nag-share lang po tayo ng ebanghelyo. Ang nagliligtas ay ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos. Ayan. Sorry. Yun ang isang nilalaman dito na sentro ng talakayin ito sa verse 12 ay yung pag-ako ni Jesus Christ sa kahirapan o sa kasalanan, sa kaparusahan. Pinasan niya yung kasalanan at siya ang
pinatawan ng kaparusahan. Kaya sa dulo ay napatawad ang mga tao sa kasalanan, lahat ng mananampalataya, at siya'y binigyan ng Diyos ng pinakamataas na level ng karangalan sa kalangitan. So, may binabanggit pa doon na idinalangin niyang patawarin ng Diyos ang mga tao. So kasama ito sa ministeryo sa yung huling apila ni Jesus Christ. Isa sa huling apila ni Jesus Christ sa Panginoong Diyos, yung patawarin ng kasalanan ng mga tao. Ngayon, anong ibig sabihin noon? Modern application natin. Dapat kung may nagkakasala sa atin ay patawarin natin. I-grant natin yung kapatawaran ng mga tao. Bagamat syempre, yung kapatawaran ng kasalanan ay sa Panginoon nagmumula. Pero tayo, in our simple part, kung may nagkasala na kagawa ng mali sa atin, dapat nating i-grant yung kapatawaran sa kanila. Ibang level ng kapatawaran po yun. Now, sa ating pagtatapos, ang talatang 12 ay tumukoy at nagpaliwanag sa pagkakaloob ng karangalan sa Panginoong Hesus. Una, syempre yung paghihirap niya. Then pangalawa, yung resulta ng kanyang paghihirap. Again, huwag aasa ang lahat na pagkatapos ng paghihirap ay mayroong karangalan. Kung gumagawa ka ng isang bagay dahil gusto mong magka-receive, makatanggap ng karangalan, para sa akin po ang tawag doon ay makasarili. Hindi po tayo gumagawa ng mabubuting bagay para tayo'y parangalan. Hindi tayo nagbibigay ng anumang bagay sa ibang tao para tayo'y pasalamatan o parangalan. Do it heartfully. Yung katotohanan, buhat sa puso mo kasi gusto mong magbigay at tumulong, hindi yung aasa ka ng kapalit. Kasi pagka hindi ka nabigyan ng kapalit, baka madismaya ka, ma-stress ka, baka magalit ka pa. wag aasa. Wag aasa. Yan. Ipinakita ang pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus na sa dulo ay magbubunga ng pagdakila at pagpaparangal ng Diyos Ama sa Kaniya. Yan. Muli sa ating pagwawakas, ang kabanatang 53 or 53 ay tumukoy sa buhay ng naglilingkod o nagdurusang lingkod. Yung kaniyang pagpapakasakit, yung pagpili sa kaniya, yung pagbabaliwala sa kaniya ng mga tao. Kaya lagi nating naididiin dito kung paanong binaliwala ng mga tao ang Panginoong Hesus. Ganon din ang mararanasan natin sa mundo. Particularly itong mga pastor, talagang babaliwalain tayo, tatalikuran tayo at iiwanan ng mga tao. Yun po ang disenyo sa atin Hindi naman ganoon ka-cruel o kalupit ang Diyos na yan ang ibinigay sa atin. Pero yun po, kasi doon nga susubukin, doon nga ipapakita kung gaano katatag ang ating paglilingkod. Sa kanya, si Propeta Isaiah, tinalikuran ng mga tao. At bandang huli, ipinapatay pa siya. At napakarami pang mga propeta. Sa bagong tipan, ang daming mga apostol na lahat ng apostol ay namatay bilang martir. Si Esteban ay binato hanggang mamatay. Si Santiago ay pinutulan ng ulo. Mayroong binalatan ng buhay. Mayroong ipinako sa krus ng pabaliktad, paekes. O may mga iba pang pinutulan ng ulo at kung ano-ano pa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa dulo ng lahat ng ito, alam natin na andoon ang ginawang biyaya sa kanila ng Diyos. Yung karangalan. Una, biyaya ng Diyos na sila'y maglingkod. Pero sa dulo ng lahat ng ito, nandun ang kaparaanan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At alam natin ngayon na silang lahat ay nandun sa kalangitan na nagdiriwang. Pag mayroong kagaya natin na nagpupukus, nag-aaral sa kanyang sa salita ng Panginoon. Yan, so makikita natin dito sa kabanatang ito, yung pasimula ng buhay ng Panginoon, ina-prophecy, no? Hindi binabanggit sa Isaiah yung aktual na buhay ng Panginoon, kung hindi pawang propesiya. Pero ito'y pawang naganap doon sa aklat ng mga ebanghelyo. The Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. At yun nga, binanggit din sa Hebreo. Maraming mga part ng Hebrews na tumutukoy sa lumang tipan at sa mga
nangyari o naganap sa buhay ni Jesus Christ. Now, ano yung application nito sa ating buhay? Ano yung kahalagahan na mayroong nangyaring paghihirap na ganito ang Panginoong Hesus? Una, huwag nating sayangin yung kahirapan na binigay ng Panginoong Diyos. Kilalanin natin siya bilang tunay na Diyos at tagapagligtas. Baka meron pa sa inyo hindi pa totoong nananampalataya o nakakapanampalataya. Idalangin mo sa Panginoon na ikaw ay gisingin niya. Ayan. At yun namang mga mananampalataya na, ay idalangin natin yung ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, asawa, kapatid, kaibigan, lahat para sila'y manampalataya, para magkaroon ng worth, ng value ang regalong kaligtasan ng Diyos, yung kamatayan ng Panginoong Hesus. And then sa ating buhay bilang mananampalataya na, mamuhay tayo ng may pasasalamat at pag-recognize. No? Magandang gabi, Brother Edgar. Okay lang yung kung na late. Alam ko naman yung uri ng trabaho dyan at minsan may mga training talaga eh. Yan. Ayan, mamuhay tayo ng may pasasalamat. Sabi sa unang Tesalonica, laging magpasalamat. Okay? Ayan, at again, ministeryo nating lahat, hindi lang ng mga pastor, ang magbahagi ng ebanghelyo o ng mabuting balita. Maraming mga pamamaraan, paano ito yung makapag-share ng good news, yung simpleng chat, simpleng text, simpleng pamimigay ng mga pampleto, ng mga tracts, o dyan sa Touching Lives, marami tayo dyan pamaypay galing sa The Generics Pharmacy at sa Cityland, pwede nyo ipamigay kasi ang likod niyan ay Romans 6:23. So, evangelism part na yan. So, at least kung may makabasa, baka maunawaan nila o magtanong sila, di mapaliwanagan. By the way, kung magbigay kayo niyan, samahan niyo ng inyong contact number o pwedeng ilagay niyo yung contact number ko para kung merong makabasa, pwede namang pwedeng magtanong o mag-chat para malaman din natin na mayroong nagre-response at mayroon tayong nabahagi na ng ebanghelyo. Sa mga kaklase ninyo, katrabaho, ayan. Okay. So yun po, napaka-importante. Nabigyan natin ng buhay, bigyan natin ng halaga yung pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus. So, yan po ang nilalaman ng chapter 53. Pansamantala, tinatapos natin ang talakayan dyan. Bukas, Martes, ay magsisimula tayo ng bagong kabanata, ang ika-54 na kabanata, chapter 54. So, kung meron po kayong mga katanungan dito sa chapter 53 and even yung mga nauna pang kabanata, pwede po kayong mag-chat, mag-message sa akin personally o sa GC, dito sa EODO at saka dito sa Touching Lives para mapag-usapan po natin at masagot. So maraming salamat po. Magwakas tayong muli sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito sa patuloy na paggabay mo sa amin sa pagkakaloob ng dakilang oras, ng kapayapaan, ng kaayusan ng aming mga buhay ng pagkatao at sa katatapos naming pag-aaral. Langin ko ang mapatuloy na ang bawat isang nakapakinig ng pag-aaral na ito ay natuto, maunawaan ang kahalagahan ng Ebanghelyo at ang value ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. At ang bawat isa ay kumilos, magpagamit at maglingkod sa iyo. Samahan ang bawat isa, Panginoon. Ikaw na po ang manguna sa amin at palagi ka namin mabigyan ng karangalan. Ito po'y dalangin namin naman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Pastor Claude, Mami Ay, si Sam, si Ate Alma, ang buong pamilya, si Abby, kung sino man ang mga kasama pa ninyo dyan, Pastor Nanding, syempre, si Irene, hindi ko alam kung sino pa yung mga nag-join, si Christine, nakikita ko yung picture niya dito, yung profile pic, si Nanay Gertrudes, syempre si Brother Edgar. Salamat po sa iyong patuloy na
support sa gawain at sa patuloy na pag-aaral. Okay, sa iba pong hindi ko nabanggit ang pangalan, hindi kasi nag-appear ang pangalan ninyo dito pag hindi kayo nag-message. So, salamat po sa inyong lahat. Kilala ka ng Panginoon na kayo ay naandyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory.